Nagbitiw si Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Ibig sabihin, hindi na siya miyembro ng gabinete simula July 19, kung kailan magiging epektibo ang inihain niyang irrevocable resignation. Walang paliwanag na binanggit ang kanyang kampo o ang palasyo, pero tinanggap na ng Pangulo ang resignation. Nakatutok live si Rafi Tima. Nagsimula ang lahat, Mel, Emil at Connie, nang mag-post ang Presidential Communications Office ng isang post kung saan sinasabi na nagbitiw na si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng DepEd at ng Vice Chairman ng NTF-ELCAC at bilang miyembro nga ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero agad nila itong binura, pero muli na namang ibinalik matapos ang ilang minuto. We will not take questions. Ikinagulat ng marami dito sa DepEd Central Office ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte. Isang scheduled na press conference lang dapat ng DepEd spokesman ang magaganap, pero ilang minuto bago magsimula ang pulong balitaan, pinilitan ng podium ang nakalatag na lamesa at saka lumabas si VP Sara. Sa bandang dulo na ng kanyang talumpati nang banggitin ni VP Sara ang pakay ng kanyang biglang pagharap sa media. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Nakasaad sa kanyang resignation letter, irrevocable ang kanyang resignation bilang kalihim ng DepEd. Kasabay din ito ang kanyang pagbibitiw bilang co-vice chairperson ng NTF-ELCAC. Ang tanong marahil ng marami, hindi nasagot sa kanyang press conference dahil wala siyang binanggit na dahilan kung bakit siya nag-resign. Ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Una rito, binanggit ni VP Sara Duterte ang nagawa ng kanyang pamamahala sa DepEd sa nakaraang 2 taon. Kabilang dito ang pagpapagandaan niya ng kalagayan ng mga guro, partikular na ang pagpapatupad ng 30-day no mandatory or voluntary tasks break. The acceleration of basic education infrastructure and facilities, the promotion of learners' safety and well-being, and the provision of much-needed support for teacher quality and welfare. Bagamat walang binanggit kung ano ang mangyayari sa 30-day transition period, nagpahiwatig ang pangalawang Pangulo na hindi siya bibitiw sa mga isyu ng kagawaran. Mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Ang biglang anunsyo, ikinagulat ng mga taga-DepEd. No reaction niyo lang po sa biglang resignation ni VP Sara? Malungkot po. Medyo nagulat po kaming lahat kasi hindi namin na-expect. Hindi niyo alam? Hindi po namin alam. Bigla lang po namin nalaman. Siyempre nagulat po kasi bigla siyang nag-resign. Tapos anniversary pa po ng DepEd bukas. Yun po. So nasa niyo sana, nandito pa siya? Sana po. Sana maging okay yung ano niya, kung transition niya ng... Ayon sa kampo ng pangalawang Pangulo, batid nilang marami ang nagtatanong kung ano ang dahilan ng pagbibitiw ni VP Sara. Pero hindi raw muna sila magbibigay ng dagdag na pahayag habang nagaganap ang transition na siyang pinakamahalaga raw sa ngayon. Ayon sa Presidential Communication Office, tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibitiw ni VP Sara. Sa ngayon, hindi pa masabi ng mga taga-DepEd kung ano ang mangyayari sa 30-day transition period, kung dadalo pa ba si VP Sara sa mga aktibidad at mga pulong dito sa Department of Education. Yan pa rin ang latest mula dito sa DepEd Central Office sa Pasig. Connie? Maraming salamat, Rafi Tima.